Magandang hapon mga ka-harden, narito muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero na kung saan ay pinopromote natin ang natural gardening at ito ay kabahagi ng ating sinusulong na Rural Mission and Ministry. So sa hapon ito, ang atin pong feature ay ang pagtapping o pagkuha ng coco sap ng ating mga membro ng PATPAS o Palian Tappers and Farmers Association na ginagawang coco sugar at coco vinegar. Ang ating i-cover sa hapon ito ay si Manong Jolmar Namuka, ang presidente ng PATPAS, samahan ng mga Coco Tappers and Farmers Association dito sa Palian. At ating kakausapin mamaya upang malaman natin ang industry nilang ito, kung paano ito nagsimula at ano ang dulot nito sa kanila sa kanilang pangkabuhayan. So dito po natin makikita kung paano po yung initial na proseso ng paggawa ng coco sugar at coco vinegar. Katapos po, yung una nating video noon na pinakita ay yun pong pagluto na ng coco sugar. No? Bago makarating sa kawa o kawali, ano muna yung ating yung pagdadaanan niyang proseso. So yan po mga kaharden ang ating i-cover ngayon sa ating video para sa ating YouTube channel. Mga kaharden, ito si Manong Jolmar Namuka, ang presidente ng Palian Tappers Association, Palian Tappers and Farmers Association na livelihood ministry ng ating destino dito sa Palian, Tupi, South Cotabato. Magandang hapon sa iyo, Manong Jolmar. Magandang hapon po, Pastor. Ito pala ang kabuhayan mo, ang kung sa Ilocano pa, pagsanggot o pagtapping ng coco sap. Opo. Anong taon po kayo nagsimula na magsanggot o magtapping? Sa ako, mga pa lang, sobra 1 year pa lang kung ako. Sobra 1 year ka pa lang na nagsimula ng ganito. Opo. So, kumusta naman ang income sa proseso ito? Tama-tama lang din po. Kasi nga, magkano malandi ang makuha kung minsan may malakas. At saka depende rin sa mga order ng mga bumibili. Saka itong trabaho nito, akala nila madalian lang, pero napakahirap talaga. Kasi nga maraming proseso. So itong ginagawa mo, itong mga tuba mo ay vinegar o sukang tuba o coco sugar? May sukang tuba rin. Kapag may nag-order po ng ng coco sugar, siyempre mag-coco sugar po tayo. So ilang beses sa isang araw kang umakyat ng puno ng nyog? Sa ngayon kasi nga walang order ng na asukal, 2 times a day. Morning and afternoon. Ilang puno ang inyong inaakyat? Itong inaakyat ko mga 20 siguro na puno. Oh, marami-rami din. So bawat harvest nyo, ilang litro kaya ang na-harvest ninyo? Kapag nag-uumpisa pa lang, kasi nga marami akong umpisa pa lang, siyempre kakaunti pa yan. Pero pagka abutin ng mga sobra 1 buwan, kasi nga medyo malakas na, may tag-2 has na ang kada puno, ayan, diyan nadadami.
Okay. Makakuha na rin ng sobra one na container. Kung minsan, isang container. Susobra rin sa isang container. Sa isang harbisan lang yan. So, Sa isang araw po. sa isang araw na, umaga at hapon na. Pero sa ngayon, siguro, preston sa akin kay maraming bago, wala pang kalahating container ang nakukuha ko everyday. So, gano'n, no? So, ito ngayon ay ginagawa po na ninyong sukang tuba. Opo, sukang tuba. Saan ang market po nito? Saan kayo nagtitinda? Pag may mga yung mga dumadaan, pag kailangan nila ng suka, nagtatanong din sila, kaya bumibili. Yung iba rin kapag may nag-order din yung iba. So marami na ang bumibili, tumatangkilik ng natural na product. Sa ngayon dito, marami. Mayroon ding mga malalayong munisipyo, pares ng Kabakan, nandito kami sa South Cotabato, doon sila sa North. Sila kumukuha pa rin dito. Okay, ano. Maganda. Para ano. So, ilang puno na po lahat ang inyong tanim ng nyog? Itong akin, itong medyo malalaki na, ilang puno lang muna ito. Yung maliliit, medyo marami-rami na rin. Yun. Marami na rin ba dito sa Palian ang gumagawa nito? Marami. Kaya nga yung iba, yung mga kapatid nating lumad kasi nga malalakas yan umakyat ng nyog. Sila parang hindi sila dati taga rito. Dahil nga marunong silang magsanggot. And then wala rin silang pangkabuhayan sa lugar nila. Pumunta sila dito. Kaya ngayon may pangkabuhayan sila. Wow. So sila yung mga farm workers ngayon. Opo. Kasi nga mayroong may-ari rin dito ng niyog, hindi niya man kayang ubusin yan yung isang hektarya, hindi man kaya ng isang tao. Kailangan dapat yan mga 3 tao rin. Ganun ba? Sa sanggot o 4, ganun. Ilang puno ng nyog ang kaya ng isang tao na akyatin? Sa karamihan sa 20 to 30. Pero yung iba mayroon ding 40 to 50, kaya nga lang natatagalan talaga sila sa area. Kasi mahirap din ang trabaho nito. Kaya nga, meron pa nga akong nakita rito na gabi na akong umakyat. Kasi ang iba mayroong 4 hours, kasi nga marami-rami ang inakyat. 3 hours, may 2 hours din. Ganon. Lalo pagka yung sabing every morning, kasi yan ibinababa ang ang nakukuha ang kukunata Diyos. Pagbaba niyan, diyan siya matatagalan kasi nga palitan niya ang yung pang sugong yan sa yung lagayan ng juice para sa ibitay yan. Dala-dala niya yan, may dalang container, kaya mas lalong natatagalan, kaya inaabot sila ng 4 hours kapag harvest time. Pero pagkahapon, kasi nga hindi harvest time, mas medyo madali, mga 3 hours o walang 3 hours kung minsan. Kasi nga akyat lang yan, at saka kung hindi gagawing coco sugar ang buko juice o ang coconut juice at hindi gawing sukang tuba, ano pa ang pwedeng gawin? Pwedeng inumin, pwedeng kung minsan may bibili rin dito ng tuba, magbili ng tag-2 galon sometimes. Kaya lagyan ng lagyan nila ng tungog. Lagyan ng tungog. Yung sabing pala inom na rin yung iba. Kasi nga mas medyo mura. Mas makamura, no? At saka hindi masyadong hard sa katawan. Kaya yung iba bumibili rin. So pagkatapos nito, Manong, aakyat ka pa? Meron pa. Sige, tingnan. Ibibidyo ko yung pag-akyat mo Kasi para makita. Medyo
mas lalo ako natagalan ngayon kasi may mga bagong pinaplastar ko rin. Ah, Inaayos ko rin kasi. sige, sige. Sige Manong, salamat sa panahon na ikaw ay na-interview ko. Kung aakyat ka, ibibidyo kita sa pag-akyat mo. Sige po, Pas. Okay, salamat. Then, ito ngayon ay inihahanda ni Manong Jolmar ang kanyang hagdan sa isang puno upang akyatin niya ito at kunin yung coconut juice ito. Hindi pa po kunin. Ah. Bukas pa ng umaga ito. Okay, bukas pa. Pero ihahanda lang niya. Itap pa natin para lumakas pa ang tulo. Sige, dito tayo para mas Sabi, makita natin. sanggutan na naman. Ito. Yan. Yan. Ganyan ang proseso eh. And then, ito, lagyan ng kunting para hindi mahulog. Ayan. Ayan na. Bukas pa ng umaga po ito kukunin. Pero hindi po yan mapuno, ano? Hindi po. Mga dito lang po siguro dahil medyo mahina pa at saka maliit. Yan mga garden ang proseso. Ito ay mababa pa. Pero meron pang iba na mas matatangkad na Ganyan. mga puno ng nyug. Ganito lang pong tulo. Ayan. May tulo. Ayan. Ayun. Hindi pa masyadong malakas ang ano niya. Kasi itong puno na ito bago pa man lang din ito na So paano ito man? Hindi na siya magbunga? Hindi na, wala na kay sinasanggutan nga. Oo nga, no? Yan yung Pero bulaklak. pero kapag ka mayroong presyo nito dahil biak na dito, pag abot dito ng sanggutan, iwan mo na yan. Alisin mo yung mga kanya, may bunga ring naiiwan. I see. Yan. Yan mga garden, ang kahirap kung paano buuin ang 1 kilo ng cocoa sugar. Yan. Kung kaya't sa paraan na to, dito natin makikita kung bakit may kamahalan ang cocoa sugar compared sa nakasanayan natin na traditional refined sugar. Yan po. Yung kasunod na nyug, yan, hindi pa siya gumagamit ng hagdan, gawa nung mababa pa. Yan. Mayroon ding ganito in case of ulan. Mayroon siyang Kaya po nilalagyan ng cover ganito para pag umulan hindi direktang papasok. para hindi naman mahaluan. Mga garden ay aakyat si Manong Jolmar sa hagdan upang maarating niya kung saan yung kanyang kukunan ng tuba. Ganyan kahirap mga garden. Yung iba pa nga mas mataas pa dito. Yan na meron na siyang Mababa lang ito. nakuha na tuba. Yan. Masarap po yan kaya yung bagong harvest. Matamis-tamis yan. Yon ang kanyang ginagawa. Yan, ilalagay doon. Yan. Yun, may cover para pag umulan hindi matutuluan ng ng tubig ulan yung kanyang tuba. So mga garden, sana po ay ating tangkilikin ang produktong atin. Itong pinapakita po natin ay tulong din sa mga iba pa nating mga kababayan, no, na may mga nyugan, para hindi lamang tayo umasa sa kopras na kung saan yung kopras mababa pa yung presyo, pabago-bago, samantalang itong cocoa sugar at saka sukang tuba hindi ito nagbabago, no? Kung nagbago man ng presyo, ito ay tumataas, hindi siya bumababa. So ito mga garden ang pinakita ko sa inyo na gawain ng ating mga kababayan. Yan po yung mga nyug na inaakyat ni Manong Jolmar
no? 20 na puno. Yan, no? At hanggang doon pa yan. Hanggang sa dulo pa. Doon, no? Doon makikita pa yung mga nyug na kanyang inaakyat para magkaroon sila ng top o yung buko juice o coconut juice, no? So tayo po ay nagpapasalamat kay Manong Jolmar sa pagpapahintulot niya na may cover natin yung kanyang ginagawa ngayong hapon, no? Hindi para ma-feature siya, kundi may pakita yung proseso kung paano ginagawa yung ating cocoa sugar at sukang tuba. Maraming salamat mga kaharden sa inyong panonood, no? Featuring Manong Jolmar Namuka. Ito ay kung paano gawin yung cocoa sugar at sukang tuba, no? At actually maliban sa cocoa sugar, kopra at sukang tuba, ito ay pare pang gawin yung tinatawag natin na virgin coconut oil, no? At yun ding coconut flour, no? Dahil medyo may kahirapan na sa paghahanap ng wheat para gawing flour at maging yung saging na gagawin ding harina, edi pwede rin nating i-consider yung paggawa ng harina mula sa nyug, no? Ito yung ating mga ginagawa o iniisip na gagawin, na kung saan ang magsusulong nito ay yung Palianta First and Farmers Association ng livelihood ministry ng ating destino, no? So yan po, ganyan po yung pagtitiis ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid sa pananampalataya upang makabuo sila ng cocoa sugar, no? Makabuo sila ng 1 galon na sukang tuba. Alam po niyo yung sukang tuba ay wala pong acid, pure na i-ferment nila ng 1 buwan at yun yung kanilang i-dispose, no? Wala pong siyang halong acid upang mag-asim ito, kundi ito ay pure, pwedeng patagalin na nakastock sa bahay. Yun nga, pag tumatagal, umaasim, sumasarap, no? Yun yung meron sa ating sukang tuba. Napakasarap na pampaksiw, na pangrikado sa mga niluluto natin. Kung tayo ay kakain ng bangga, ng bayabas, ng santol, nang kailangan ng asim, napakasarap pong pagsawsawan nung sukang tuba. So ito mga kaharden ang ating subject ngayong hapon, ang pagpapakita sa inyo ng pag-akyat ni Manong Jolmar ng mga puno upang kumuha ng tuba at gawing cocoa sugar at sukang tuba. So kaunting lambing po sa ating sa inyo lahat mga kaharden. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel at ganoon din po na i-like yung ating video at hit yung ating notification bell para updated po kayo sa bagong videos na ina-upload ni Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. At mag-leave po kayo ng comment sa ating comment section. Nais ko pong marinig ang inyong concerns at mabasa din ang inyong mga testimonies about natural gardening. So God bless po sa ating lahat at blessed weekend sa bawat isa sa atin.